una sa lahat. Hindi ka, Attorney Lorna, ininjan, baka ginost ka. Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh. Inignore. Ghost na nga eh. Ghost na Ginost, bago ngayon. ginost. Hindi na, ghost na yung bago. Ghosting. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ginastos sa mga party, confidential funds ginamit ng tanggapan ni VP Sara sa mga Christmas party at tree planting activity ayon sa COA Auditor. Huwag puro pintas. Si Claire Castro binueltahan si Mayor Magalong kaugnay sa mabagal umanong usad ng investigasyon sa flood control scandal. Budget sa flood control. Presidential son na si Congressman Sandro Marcos, suportadong pondohan pa rin ang flood control projects. Project NOAA, gagamitin para matukoy ang mga pinakabahaing lugar. Isinumite na ng Budget Department ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget sa Kamara. Kasama rito ang higit 100 bilyong pisong proposed budget para sa flood control projects. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit nagdesisyon ang Administrasyong Marcos na ibalik ang pondo para sa flood control? SGG, una sa lahat, nakita naman daw natin nitong mga nakaraang araw yung kahalagahan na magkaroon ng maayos na flood control projects. At ay nga doon sa Department of Budget and Management, hindi naman daw pwedeng iwan o pabayaan na lang o hindi tapusin itong mga nasimulan ng flood control projects. Kung babalikan natin, Jiggy, zero allocation o wala pong pondong inilaan para nga sa flood control projects ngayong taon, 2026, kasunod nga nung nadiskubring anomalya o yung kickback scheme dito nga sa mga flood control projects. Pero para sa susunod na taon, ayon nga sa DBM, maglalaan ng 107.4 billion pesos para nga dito, para nga ito doon sa maintenance, repair and rehabilitation at improvement ng mga existing infrastructures at 20 billion o halos 20 billion pesos dyan ay mapupunta doon sa capital outlay ng mga ongoing foreign assisted projects, habang nasa higit 3 billion pesos naman yung mapupunta doon sa mga flood control projects ng MMDA, kabilang na po dyan yung pag-operate at pag-maintain nga ng mga pumping stations, facilities, equipment at iba pa. At ayon nga po kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, talaga pong kailangan na maipatupad nga itong mga flood control projects para maiwasan itong mga mapaminsalang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Hindi naman din po natin pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects. At Marian, paano matitiyak na hindi ulit mapipitik ng mga politiko itong budget sa flood control? Gigiit nga ni Acting Secretary De Leon na mas matinding vetting process yung kanilang ginawa bago pa man maisama itong mga proyekto dito sa National Expenditure Program, itong sinumiting NEP dito sa Kamara. Giit nga niya, siniguro nilang properly identified, properly tagged yung mga lokasyon o yung mga lugar kung saan nga itong mga proyektong ito. At ngayon pa lang daw ay duly supported na ng actual program of works para masiguro nga na hindi mauuwi sa ghost projects o incomplete projects ito ngang mga isusumiting nilang proyekto. At samantala, sa hanay naman ng Kamara, siniguro naman ni House Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing na gayon pa rin may transparency pa rin para nga dito sa pagpapatupad at pag-usisi ng mga proyekto, at giniit niya na meron din silang gagawing panibagong rounds of vetting para matiyak na yung paglalaanan ng pondo ay yung mga lugar na pinaka-nangangailangan lamang at syempre sigurado itong mapatutupad. Pakinggan natin itong pahayag ni Chairperson Mika Swansing. Meron na po tayo actually nasimulan doon sa 2026 GAA na ilang mga probisyon na ating pinasok para po siguraduhin na in terms of implementation and monitoring, talaga pong makikita natin na na-implement ng tama itong mga flood control projects. Marian, paano matutukoy kung alin yung priority na dapat mapondohan kaugnay ng mga proyektong ito?
Jiggy, dito na nga raw papasok itong tinatawag na Project NOAA. At katunayan, binigyan nga ng pondo, nakatanggap ng pondo ng 1 billion pesos itong Project NOAA ngayong taon, 2026, para nga ma-update nila yung kanilang mapping pagdating nga dito sa mga severe flooding o yung mga disaster-related na mga kailangan nga pagbabaha, yung mga landslide, and yung mga nakararanas ng lindol and all. Sa tanong naman kung papayagan nga ba, ayon nga kay House Majority Leader Sandro Marcos, tinanong siya kung dito daw, kumbaga sa Project NOAA, yung magiging guidelines na susundin para nga mabigyan ng pondo yung mga pinakanangangailangang mga lugar o lokasyon at yung nakapasok doon sa red zones. At sa tanong kung papayagan ba na bigyan or magkaroon ng budget insertions yung mga mambabatas na siguro maaaring mag-propose ng kanilang mga lugar na flood-prone areas pero hindi nakasama dito sa panukalan or yun sa proposed NEP, ayon nga po kay House Majority Leader Sandro Marcos, depende pa rin ito dito sa susundin nga na Project NOAA. At tinanong din siya kung may marching orders ba itong si Pangulo, ang kanyang ama, si Pangulong Bongbong Marcos. Gate niya, wala, dahil nire-respeto naman daw ni PBBM itong separation of powers between the executive and the legislative. Pakinggan natin itong bahagi ng pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. The prerogative of the legislature to see whether or not the funds that were allocated in certain places should stay as such, or whether they should be reallocated more efficiently to departments that deserve it more. As you know, the priorities of the executive sometimes don't quite match what the, I suppose you could say, fiscal habits or spending habits are of the of that said department. At Marian Paz, budget ng 2027, anong sektor ang may pinakamalaking pondo? Siyempre, Jiggy, alinsunod pa rin sa konstitusyon, sa saligang batas, yung sektor pa rin ng edukasyon yung pinakamakakakuha ng malaking pondo para sa 2027 national budget at actually may proposed 976 billion pesos para sa Department of Education. Samantala para naman sa Public Works sa DPWH may proposed 644 billion pesos at para naman sa health sector yung ikatlo namang pinakamalaking departamento makakuha o may proposed budget ay yung 353 billion pesos. Siyempre, pasok din doon sa top 10 departments na makakuha nga ng malaking pondo. Nandyan yung DILG, yung Defense, yung Agriculture, yung Transportation. Siyempre, andyan din yung Social Welfare, gayon din yung Higher Education at yung Judiciary. Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Bogie Diano na magiging transparent at bukas sa publiko itong ang pagbusisi ng Kamara dito nga sa panukalang pondo o budget para sa 2027. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Hindi sapat na sabihin kung magkano ang ginagastos. Dapat maipakita kung ano ang nagagawa ng bawat piso. Sisiguraduhin nating malinaw sa publiko ang bawat hakbang ng prosesong ito. Samantala, Jiggy, sa August 17, sa susunod na Lunes na ngayon, mag-uumpisa na yung deliberasyon dito sa Kamara, yung budget briefing. Siyempre, pangungunahan yan ng economic managers ng DBCC o yung Development Budget and Coordination Committee. Nandyan siyempre, darating, inaasahan ngang darating itong mga pinuno o yung mga secretaries ng Department of Finance, Department of Budget and Management, yung dating NEDA na DepDev at yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Inaasang ipapaliwanag nila itong magiging kabuuan ng budget at gayon din yung mga target sa ekonomiya, yung borrowings o yung mga utang ng gobyerno, gayon din kung saan yung mga target na kukunan ng pondo o revenue projections at syempre kung saan pa yung mga iba pang pagkukunan ng pondo. At ayon naman kay Appropriations Chairperson Mika Swansing, target na maipasa sa ikatlot huling pagbasa dito sa Kamara yung itong House Bill o yung panukalang pondo nga dito sa Kamara by October 9 o bago nga mag-break ang Kongreso. Yun muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jig. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Bumueltang Malacanang sa puna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalog sa mabagal umanong imbestigasyon sa flood control scandal. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Marcela Lili. Marcel, anong sagot ng Malacanang sa mga puna ni Mayor Magalog? Jiggy, bago ko sagutin yan,
Ikukwento ko muna kung ano yung sinabi mismo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil kagabi nakapanayam siya sa programang The Big Story dyan sa One News at sinabi nga niya na kino-question niya doong napakatagal na investigasyon dito sa sinasabing anomalya sa flood control project. Siya raw mismo dismayado kaya hindi naman daw nakakapagduda kung dismayado rin yung ibang mga tao dahil hanggang ngayon ay wala pa ring resulta itong sinasabing pagsisiyasat sa mga anomalya sa flood control projects. Matatandaan natin na naging bahagi ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, etong si Magalong pero eventually umalis na rin siya sa pwesto. Isa rin siya doon sa mga unang nagsalita tungkol dito sa sinasabing korupsyon sa mga nasabing proyekto. Pakinggan muna natin yung bahagi ng panayam kay Mayor Magalong. Very disappointed with this low investigation and until now, ang nakikita lang natin na nakulong yung mga senator, ano? Pero from a very personal perspective, marami talagang mga congressman dyan. And of course, they are also allied with some local government officials. And many of them are actually involved dito sa anomaly, not only sa flood control projects, but in other infra projects as well. Pero Jiggy, inalmahan niya ng Malacanang. Sa press briefing kanina ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi niya na nagsimula yung investigasyon sometime September, October last year. Pero makikita naman daw ngayon na marami na yung mga personalidad na nasampahan ng kaso at nahaharap na sa mga reklamo. Binuheltahan niya si Mayor Magalong. Dahil ang sinasabi ni Jose Castro, si Mayor Magalong nga taong 2019 pa lang sinasabi niya na meron na silang iniimbestigahan ng mga questionabling proyekto at hakbang dito sa flood control. Ano na raw ba nangyari doon sa investigasyon na isinasagawa niya? Meron na raw ba siyang nasampahan ng kaso o naireklamo? Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya. At Maricel, sobrang tindi nung dagat ng basura na nakuna ng News 5, partikular ng team nila Gary De Leon kahapon dyan sa may Parañaque at Manila Bay. Anong reaction dito ng Malacanang? Jiggy, may hirit pa nga si Undersecretary Claire Castro tungkol dyan sa tambak na basura. Sabi niya mukhang meron daw gustong lumangoy sa dagat ng basura. Pero definitely ayaw daw ng ating pamahalaan na mangyari yung paglangoy sa dagat ng basura. Makikita daw dito yung responsibilidad din ng mga barangay para mabantayan yung ating mga residente, kung nasusunod ng maayos yung tamang garbage disposal. Pero kasabay niya yung panawagan niya sa taong bayan na makiisa rin para ma-ensure na tama naman yung ating garbage disposal. Hindi naman daw kasi pwedeng gobyerno lamang yung kumikilos tapos kukuya-kuya-kuy lamang yung iba. Tapos kapag nagkaroon ng problema, ibabalik sa administrasyon ng sisi. So pakinggan natin yung sagot ni Jose Castro tungkol dyan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi. Maricel, bumisita rin ng Pangulo sa mga binaha sa Las Piñas. Ano ang mensahe niya doon sa mga naging biktima doon? Oh, tama ka, Jiggy. Nagpunta nga si Pangulong Bongbong Marcos sa Las Piñas kanina para inspeksyonin yung mobile pump na ginamit dyan para makatulong doon sa mabilis na paghupa ng baha dyan sa area. But kagaya nga nung nabanggit kanina ni Jose Castro, nagsalita rin si Pangulong Marcos tungkol doon sa ating problema pagdating sa basura dahil paulit-ulit din naman yung administrasyon sa pagsasabi na bukod doon sa anomalya sa flood control, malaking factor din itong tambak na basura kung bakit nagkakaroon ng baha, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. So nagpaalala si Pangulong Marcos para doon sa proper disposal at kasabay nga niyan, sinabi ng Pangulo na nakikita na rin naman daw na may epekto yung isinasagawang mga flood control project ngayon dahil yung mga dating lubog sa baha ng mga areas makikita na medyo nabawasan ngayon, although aminado siya na napakarami pa rin ng mga hakbang na kailangan gawin para masolusyonan itong problema natin sa baha.
Iniutos niya rin kay DPWH Secretary Vince Dizon na muling tingnan at pag-aralan yung plano natin pagdating dito sa flood control para mapalitan kung meron mang kailangang palitan. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Pangulong Marcos. Nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan na lang nilalagay. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Kalumpit, Bulacan, sinailalim na sa state of calamity dahil sa matinding baha. At hindi lang Piatos at Bicon, pati mga apelyido ng ilang mambabatas, lumitaw sa mga nabayaran umano ng Confi Funds ni VP Sara. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan kung saan hanggang ngayon di pa rin umuupa ang baha dahil sa ilang araw na pagulang dala ng habagat. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, nangungun sa balita si Mon Gualdes. Mon, gaano katindi ang baha dyan hanggang ngayon? Jiggy, nakalubog ako ngayon dito sa hanggang tuhod na taas ng baha dito sa bahagi ng Purok 4 ng Barangay San Miguel dito nga sa Kalumpit, Bulacan. Medyo mababaw pa ito kasi nasa bandang bungad lamang kami, pero doon sa looban, abaya abot ho ng nasa 5 to 6 feet ang taas ng tubig, lalo na yung malapit sa may Pampanga River. Ang masaklap, lahat ng 29 na barangay dito sa bayan ng Kalumpit talagang apektado ng malawakang pagbaha. Kaya naman nagdeklara na nga ang LGU ng state of calamity para mas mapabilis yung paglalabas ng pondo para sa mga binaha at mapalakas pa yung pagtugon nila sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa ngayon, medyo tumigil na yung ulan, pero sa buong maghapon, pabugso-bugso pa rin ang ulang naranasan dito sa malaking bahagi ng Kalumpit. Bagay na pinangangambahan ng mga residente na makadagdag pa sa bahang nararanasan dito sa lugar na sinasabayan din ng high tide. Sa drone video nakuha ng News 5, abay tila naging pulupulong isla na ang mga bahay dito sa Barangay San Miguel ng bayan ng Kalumpit. Balot na kasi ng tubig ang paligid ng mga tirahan dito sa lugar. Ang katabi nitong Pampanga River, umapaw na. Kaya parang naging koneksyon na rin ito ng ilog yung mga kalsada dito sa lugar. Isa pa sa nagpapahirap ngayon, yung halos 5 talampakang elevation level ng tubig dulot naman ng high tide. Kaya napilitan na lamang ang mga residente na lumusong sa baha. Marami ang mga nagbabangka, lalo't lampas tao o mahigit 6 na talampakan ang baha sa may looban. Ang masaklap at problema dito, yun nga marami sa mga residente ang pinipili pa rin manatili sa kanilang mga tirahan, lalo na yung mga may ikalawang palapag naman kahit papano. Nakakalungkot lang marinig, Jiggy, na sinasabi nga ng mga residente at mga tao, aminado silang sanay naman na sila sa ganitong sitwasyon na madalas na binabaha. Pero kumbaga, ang sinasabi lang nila, imbis na mas nag-i-improve daw taon-taon, tila mas lumalala pa ang sitwasyon. Kaya nga humihiling pa rin sila na sana raw totoong masolusyonan na itong matinding problema nila kung may tama lang daw sanang mga flood control projects dito. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang residenteng nakausap namin. Kung naayos man lang sana pagkakagawa, hindi nakurakot yung sistema, maganda sana pagkakagawa niya at siguro hindi kami lubog sa baha ngayon. Sana makonsensya naman sila. Hindi naman sila yung tinatamaan ng sistemang ginawa nila Kaming mga mahihirap na dito. Sana parusahan sila ng Panginoon Diyos. At ginanya nila hindi naman 2-3 tao lang. Katakot-takot na tao ang naperhisyo. Yung perang ninakaw ninyo, lagay ninyo sa dapat kalagyan ng mga taong naghihirap. Oo, kawawa kami. Hindi naman kayo inaapektuhan kami. At Mon, dahil nabanggit nga ng mga residente yung flood control projects na mga tinayo dyan, ay ano na bang estado ng iba dyan?
Actually, Jiggy, sabi ng DPWH, ongoing pa rin yung flood control projects sinimulan nitong Mayo sa 3 barangay dito sa bayan ng Kalumpit. Maaalala natin, last year binisita ito ni Pangulong Bongbong Marcos at nadiskubre nga yung ilang palpak o substandard at ghost projects pa nga dito sa naturang bayan. Isa pa naman to sa pinakamaraming flood control projects na naitala itong probinsya ng Bulacan na aabot sa higit 600. Tuloy pa rin ang nararanasang pagbaha dito sa probinsya. Meron naman daw nagawa dito sa Barangay San Miguel kanina, pinuntahan namin. May nagawa naman daw kasing dike malapit sa may bahagi ng Pampanga River. Ang problema ng amin itong binisita, hindi namin makita yung dike matapos malubog na rin ito sa tubig. Bukod dito, sabi ng barangay, meron din daw mga nadiskubre palang mga ghost flood control projects dito sa kanilang lugar. May pumunta raw dito actually last year and early this year ng mga nag-iimbestiga at hinahanap yung naitayusan ng riprap. Narito ang pahayag ng barangay chairman ng San Miguel. Hanap po sila ng proyekto, may dala-dala po silang list. Tapos po nang hinahanap sa akin, wala naman po akong makipakita. Kung nagawa po siguro ng maayos yun, baka kahit pa paano nalimitahan yung bahang ganito or kahit na high tide lang. Ngayon po high tide lang, tingnan nyo po yung dinaranas. Jiggy, posibleng abutin daw ng buwan ang bibilangin bago humupa ng tuluyan itong bahang nararanasan dito sa kanilang lugar dahil kahit high tide nga, tumataas kaagad ang tubig dito. Nagbigay na rin ng mga tulong ang pamahalaan at barangay dito sa mga apektadong residente. Bukod sa relief tax, nakatakda rin sila magbigay ng mga doxycycline na gamot para nga sa mga residenteng no choice kundi lumusong sa baha. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ingat kayo dyan, Mon. Yan po ulat ni Mon Gualvez live mula sa Kalumpit, Bulacan. May pananagutan naman si VP Sara sa paglalabas ng 73 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022 ayon sa tumestigong COA auditor. Ilan daw sa mga pinagkagastusan ng opisina ay mga Christmas party at tree planting activities na pinagbabawal sa paggamit ng confi funds. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Bañas. Mayan, ano-ano pa raw ang pinaggamitan ng pondo? Sige, tama ka, no? Samot-saring mga Christmas activities, tree planting, pasalamat activities, gift-giving, distribution ng mga wheelchair. Ilan lang yan sa mga inilista nga raw ng Office of the Vice President na pinaggamitan nila ng confidential funds noong December 2022. Alam mo, Jiggy, sa muling pagsalang ni COA Auditor Sailin Del Campo sa witness stand kanina, ikinwento niya na ito palang OVP ay nagbigay ng dagdag dokumento. Yan ay matapos ma-issue sila ng COA ng Notice of Suspension dahil sa mga nakitang di umano'y irregularidad sa kanilang paggastos ng confidential funds. Pero alam mo, Jiggy, kahit dun sa additional documents at justification na ipinasa ng Office of the Vice President, nakitaan pa rin niya ng butas ng COA dahil nga yung ilan sa mga nilista nila na di umano'y pinagamitan ng confidential funds, gaya nga ng tree planting at mga Christmas activities, hindi yan pasok sa listahan ng mga pwedeng paggamitan ng confidential funds. Pakinggan natin itong bahaging ito ng impeachment trial. Jiggy. Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happy Land, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Hindi po. Jiggy, isa pang butas na nakita ng COA dyan sa partikular na paggamit niya ng confidential funds noong December 2022, yung ilan sa mga aktibidad na pinagamitan like yung mga tree planting, Christmas activities, nangyari ng December 13 to 18, 2022. So ang tanong, paano nangyari na may nagastos silang confidential funds kung ang sinasabi ay dinisburse o in-cash pa lang yung cheque noong December 21,
2022. So that's one questionable thing, ano? Bakit nauna yung paggastos kaysa dun sa pag-encash ng cheque? Pangalawa, kahit po yung mga ginastos na confidential funds doon sa disbursement period, which is December 21 to 31, inisyuhan pa rin yan, Jiggy, ng notice of disallowance ng COA. Bakit? Kasi may violation pa rin daw sa paggamit at pinababalik yung mahigit 73 million pesos ng confidential funds na ginamit sa pagbili ng mesa, upuan, printers, computers, medical, and food aid. Narito, pakinggan natin yung bahagi ng testimonya dyan ni Auditor Del Campo. Hindi po kasi nila in-specify na the payments for yung tables and chairs and desktop computers were used for confidential operations po. Wala po silang nasubmit na any explanation dun sa response po nila. Dapat po mapatunayan nila na ito ay binili para po sa confidential operations ng ahensya. Dapat po supported ito ng either sales invoice or official receipts po. Okay. At Chiki, sa lahat ng mga notice of disallowance, notice of suspension, nanindigan dyan si Auditor Sailin Del Campo na ang mga dapat managot o accountable officials dyan ay si VP Sara Duterte para sa pag-allow niya ng paggamit ng naturang confidential funds, yung Special Disbursing Officer, gayon din yung Chief Accountant ng OVP. Chiki. At mayan kung habang pinapakinggan ko yung interview dun sa auditor, no, ang sinasabi niya ay ginamit sa tree planting, obviously mga taga-Tondo yung nakinabang o kaya mga Today nakinabang, hindi siya binulsa. Napag-usapan ba kung halimbawa mere technicality, paanong mangyayari doon? Kung nagkamali ng pagli-liquidate at number 2, yung katanungan ay yung mga kahinahinalang pangalan, mga piatos, kung sino-sino, anong napag-usapan tungkol sa impeachment? Jiggy, first question, hindi na pag-usapan kung mali yung na-liquidate kasi remember, ang nagbigay ng listahan, Jiggy, na nagsasabi na nagamit sa Christmas activities, meeting sa TODA, tree planting, ay mismong OVP naman. Ginawa nilang additional supporting documents nung na-notice of suspension na sila. So talagang sila yung nagsabi na doon ginamit yung confidential funds. Kaya nga ang sinasabi ng COA, kahit nagbigay kayo ng additional documents, may butas pa rin yan. Kaya nga tinuloy nila yung notice of disallowance, Jiggy. Doon sa pangalawang tanong mo, tama ka. Nausisa ulit kanina yung mga acknowledgement receipts bearing yung mga pangalan ng mga pinagbigyan either ng purchase for information or purchase ng mga supplies kung saan di umano ginamit o ginastos yung confidential funds. Meron dyan, Jiggy, doon sa mga pinresenta, ilang resibo kasi, Jiggy, nako, umaabot ng 4,000. Mahigit 4,000 yung acknowledgement receipts pag pinagsama mo yung OVP at DepEd Confi funds mula 2022 hanggang 2023. So you can only imagine gaano karami yun, di ba? But a few of them, pinakita kanina ng prosecution at basahin ko yung iba ha, may mga kapangalan kasi ng senador o kaya ng mga kaanak nila. So ito yung medyo naging interesting for the prosecution. For example, may mga napangalanan doon di umano tumanggap pa ng confidential funds. Ann Ong Pauco, Hart Santiago, Clarice Honteveros, Jose Jocno Jr., Diane Maple Lapid, John Lapid, Denise Tanya Escudero at Christine Applegate Estrada. Pakinggan natin ulit yung testimonya ng COA auditor kaugnay niyang mga pangalan at acknowledgement receipts na yan. Kamag-anak naman to ni Senator Risa Ontiveros. Clarice Ontiveros. 500,000 for the purchase or rental of supplies, materials and equipment for confidential operations, open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid. At again, disallowed ito? Kasama po ito dun sa na-disallow po. Ito naman, 1-8, P-1-8-994. Kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid na tumanggap ng 150,000 pesos na bumili daw ng supplies. Pinambili po ng supplies at medical and food aid. Nag-submit ba ang Office of the Vice President para patunayan talaga na itong medical, grocery, etc. tables talagang ginamit sa confidential funds? Wala pa po silang naging action after ma-receive nila ito.
Jiggy, na kumpleto ni Auditor Del Campo yung pag-audit dahil umabot siya pati dun sa pag-evaluate noong confidential funds ng OVP hanggang third quarter ng 2023. Again, nagkalabasan ng resibo dyan, yung mga acknowledgement receipts at muli inusisa yan ng prosekusyon. Dahil kung kanina, nagmistulang kamag-anak ng mga senador o ng kanilang mga kamag-anak yung mga pangalan, ito naman pangalan na may kasamang parang papunta naman tayo sa pagkain nito. Okay, basahin ko para sure tayo. Nariyan yung mga di umano ay nakatanggap ng confidential funds according to acknowledgement receipts ha. Claire Pampano. Pampano, alam naman natin fish yan. Matthew N. Queso, J. Camote at Miggy Mango. So sa huli, Jiggy, dahil sa mga paglabag na nakita ng COA dyan sa paggamit ng confidential funds ng OVP, ay nag-notice of disallowance sila, Jiggy, amounting to 375 million pesos. Meaning, Jiggy, yung buong 3/4 na nakuhang confidential funds ng OVP, dinisalaw yan ng COA at pinababalik sa opisina yung napakalaking halaga na yan. Jiggy. Siguro nakulitan na si Attorney Kapunan sa mga pangalan na yan. Pero nagkainitan daw ang prosekusyon at depensa. Ano bang pinagmulan nito kanina? Alam mo, Jiggy, umpisa pa lang na impeachment trial, umangal na itong si Attorney Lorna Kapunan kasi ang reklamo niya agad sa impeachment court, inindyan sila ng defense team. Bakit? Kasi merong naging ruling si Presiding Officer Chis Escudero last week na dapat isettle ng prosecution at defense, mag-meeting sila either Thursday or Friday or both days last week para nga makompare itong umaabot nga sa 4,000 pagkarami-raming resibo na ito na sinabmit sa COA. Pero ang sinasabi dyan ni Attorney Kapunan ay nag-text sila sa defense ng Wednesday, walang reply. Pagdating daw ng Thursday, 5:30 ng hapon, sinabihan sila na ay pwede kami August 14, which is sa Friday pa. So ang sinasabi ni Attorney Kapunan, ano naman gagawin namin sa meeting na sa Friday pa mangyayari? Ngayon na nila gustong ipresenta yung mga resibong dapat ikumpara. Pero syempre sumagot siya ng defense team. Sabi naman ng defense team, wala naman tayong dapat ikumpara ng mga resibo dahil hindi naman na yan ang magdedesisyon naman yan kung yan ay tatanggaping ebidensya yung impeachment court kapag nag-offer na ng evidence. So sa huli, nag-rule si Presiding Officer Escudero na, o sige, kung hindi nyo nagawa yung assignment nyo na ipag-compare yung resibo na yan, gamitin na lang yung tabulation na ginawa ni Auditor Del Campo para lang matuloy yung impeachment trial kaninang maghapon. Pakinggan natin yung bahagi ng impeachment trial na yan, Jiggy. Ito po ang nangyari, na-indyan po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message, and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo magmi-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Attorney, we don't even need to compare the exhibits in order to expedite the proceedings because first of all, that's the authenticity of the exhibits is something that the court will have to decide. Chair, would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna inindyan, baka ginost ka? Inignore. Ghost na nga eh. Ghost bago ngayon. Ginost. Jiggy, bago lamang natapos yung impeachment trial ngayong maghapon, humirit lang si Senator Judge Mig Zubiri na baka pwedeng i-consider ulit ng kanyang mga kasamahan na Senator Judge na gawing hapon ulit yung impeachment trial anyway kasi sa hapon ginagawa yung sesyon 3 o'clock onwards. At napapansin daw niya na hindi naman ganun kahaba yung sesyon, 2 to 3 hours lamang. So baka pwede daw balik ta rin sa umaga gawin yung sesyon and then yung impeachment trial ang gawin ng 3 p.m. onwards. Wala agad desisyon dyan dahil ang gusto na mga kapwa Senator Judge at Senator Mig Zubiri, mag-focus muna sila, possibly tomorrow, Jiggy, magkaroon ng desisyon dyan kung maiiba na naman yung schedule ng impeachment trial. Yan muna ang latest sa impeachment trial. Day 14 na tayo, Jiggy. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga nasawi sa landslide sa Baguio City, umakyat na sa 10. At dagat ng basura sa Parañaque, hindi maubos-ubos kahit pinagtutulungan ng hakutin. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. May garbage crisis na ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon.
Yan ay matapos tumambad ang sangkaterbang basura dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Live mula sa Parañaque, nangunguhan sa balita si Gary De Leon. Gary, kumusta na paglilinis ng basura dyan? Jiggy, magapong ang naglinis ang sentro, MMDA at DPWH sa dagat ng basura dito sa Redemptorist Water Channel dito sa Baclaran, Parañaque. Pila-pila ang mga truck ng MMDA at sentro sa Ross Boulevard sa Baclaran para paglagyan ng mga inahakot na basura. Sa ngayon, unti-unting nababawasan ang dating makapal at halos natatapakan na tuloy-tuloladang basura. Ginamit na rin ang floating backhoe at backhoe loader para mapabilis sa paghakot ng mga basura. Sa ngayon, higit 200 tonelada ng mga basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel, katumbas siya ng 45 malalaking truck. Naging pahirapan ang paglilinis dahil sa biglang pagbuhos din ng ulan. Ilan din sa mga tao ng sentro ang matagal nang nakalubog sa marumi at mabaong tubig para hakutin ang mga nakalutang na basura. Nababahala ang mga taga-sentro sa kanilang kalusugan dahil may mga patay na rin na daga at ibang hayop sa tubig kung saan sila nakalusong. Narito ang kanilang pahayag. Marami natusok, mga bubog, tapos mga patay na hayop. May mga turok naman po kami sa health po ng Parañaque. Bago po kami lumusod dyan, may mga injection po kami. Sapat na po siguro pansuporta lang, pansamantala. At Gary, yung mga lugar na pinanggalingan ng basurang yan ay ano bang sinabi ng DPWH? Saan ba nanggaling yan? Jiggy, sa investigasyon ng Parañaque Sentro, galing daw sa gitna ng dagat ang mga basura sa Manila Bay. Naagas daw ang mga basura ng masirang trash trap ng MMDA na magsagawa sila ng dredging operation. Dahil sa lakas ng alon na sinamahan din ng high tide, tunay-tunay ng basura ang nakawala sa trash trap. Pero tingin naman ni DPW Secretary Vince Dizon, gumagana pa rin ang trash trap at sadyang matindi lang ang volume ng basura. Kung si MMDA Manager Nicolas Torre III ang tatanungin, sinisisi niya ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Narito ang kanyang pahayag. Ang pinakadahilan talaga yung ating, may mga kababayan talaga tayong ginagawa ng basurahan ang ating mga waterways. Ang trash trap kasi, parang tali lang yan na glorified tali lang yan na may nilalagay tayong mga pampigil ng basura na pag habang nagpo-flow, dyan lang hanggang dyan lang siya. Pero pag malakas ang tubig at dumami ang basura na yan, bibigat ng bibigat, puputulin niya yung trash trap na yan. At dito sa nangyaring ito, no, anong nakikita garing solusyon ng gobyerno para hindi na maulit itong nangyaring ito? Ayon kay Secretary Dizon, Jiggy, target nilang malinis ang lugar sa loob ng 1 linggo. Sinabi niya yan sa kanyang pag-inspection kanina kung saan hindi niya naitago ang kanyang pagkadismaya. Dagdag pa ng kalihim, may garbage crisis na talaga sa bansa. Narito ang kanyang pahayag. Pinapakita lang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Yung basura talaga is one major factor sa pagkaklag ng mga waterways natin. Kailangan tudukan na natin to once and for all. Hindi na pwede itong dekada na itong ganito eh. Jiggy, sa ngayon ay nakita natin na halos umalis na yung mga kaminero ng sentro ng Parañaque para dahil nga sa naging low tide at madilim na rin yung lugar, maaaring bukas na sila magpatuloy. At yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Parañaque. 10 nang patay sa mapaminsalang landslide sa Baguio City. Kabilang sa mga na-recover na labi ng mga biktima kahapon ay ang 2 taong gulang na batang babae. 3 naman ang nailigtas sa guho. Nahanap na ang lahat ng biktima kaya tinapos na ang search operations. Nitong linggo ng gabi nang matabunan ng gumuhong lupa ang 3 bahay. Kasunod yan ng walang patid na ulang dala ng habagat. Sa kabuuan, umabot na sa 20 ang nasawi sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat sa bansa. 15 ang sugatan habang 4 pa ang nawawala. Umabot naman sa higit 2 milyon ang apektado dahil sa sama ng panahon. Susunod, usapan ni Presiding Officer Escudero at Attorney Lorna Capunan sa impeachment trial, kinaliwan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Pahabol mga kapatid, good vibes ang hatid ng pagsisimula ng impeachment trial kaninang umaga. Dahil yan sa pag-uusap ni na Presiding Officer Chis Escudero at Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Parang tumangkad ka, Lorna. Oo nga po. Parang binigyan ako ng apple box dito. Wala namang baha dito sa... Kapansin-pansin na tumaas ang tindig ni Attorney Capunan sa podium. Kalaunan sinabi ni Escudero na magbibigay ang korte ng high chair o mataas sa upuan para kay Attorney Capunan. Sagot dyan ni Capunan, mas pamilyar siya sa bar stools. Kinaaliwan naman ng mga kapwa-abogado at center judges ang usapan ng dalawa. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.